drivers natin, yung mga tawag namin, yung mga piloto, ano po, kumusta ang bigayan ng ayuda? Ang daming nagrereklamo, bakit daw wala yung pangalan nila sa listahan? Ano ba nangyari? Ang paunawa ng Social Welfare and Development or DSWD ay hanggang April 30 matatapos nila yan. So confirm nga natin. Makakausap po natin ang butihing spokesperson ng DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC Irene, good morning and welcome back sa DZMM po. How are you? Hi, Peter. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Good morning po, ASEC. So, yung mga binibigay na ngayon na mga fuel subsidy at iba pang mga tulong hanggang April 30, you're saying lahat ng mga wala sa listahan, lahat ng iba pang hindi nabibigyan, matatapos po lahat 'yon? Actually, parang you're referring to the special payout para doon sa mga drivers within the National Capital Region who have not claimed their financial assistance, pati na yung kabilang doon sa supplemental list. Yes po. Yung pong special payout natin, gagawin natin yan next week. Okay. So may mga ilalabas po tayo ng mga schedules at kung saan yung mga venues for the special payout. Again, for tricycle drivers, TNBS drivers, jeepney drivers, MC taxi drivers, pati yung mga service delivery riders within the National Capital Region. Mm-hmm. Ulit, ito po, sila yung mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance yung mga nakarang linggo at sila rin po yung kabilang dun sa supplemental list. Kasi Peter, kung matatandaan na nagkaroon ng mga issues na hindi sila na-include dun sa list, hindi sila natanggap. So what we did was to meet with the TNC, yung mga transport network companies, mga TNBS associations, ganyan din with LTFRB, so that we could get all the list of drivers within their organizations. At sila nga po yung included doon sa special payout na gagawin natin next week. Mm-hmm. Kahapon, Peter, Opo. nagkaroon naman ng nationwide payout para sa mga tricycle drivers in major cities sa ating pong bansa. Mm-hmm. And actually, we had 146 payout sites in 121 cities. And as of 7 p.m. last night, we have actually served more than 202,000 tricycle drivers in various parts of our country. Ilan po ba ang total number ng tricycle drivers nationwide natin, if you have the figures, ma'am? Actually, Peter, what we have is the number of tricycle drivers in major cities in our country. Nasa mahigit 367,000 po yan na mga tricycle drivers. The reason why we only have cities ay ito pa lang yung isasubmit ng mga local government units sa DSWD. Sumusunod pa lang po yung bilang ng mga tricycle drivers in municipalities naman po. Nagkataon lang talaga, Peter, na itong mga cities ang naunang nakapag-submit ng list, and then of course the highest concentration or the highest number of tricycle drivers ay found dito sa mga major cities na to, kaya inuna natin sila na bigyan ng tulong. So hindi pa naman po ibig sabihin na mga tricycle drivers sa syudad lang ang tatanggap. At there is enough budget para po dun sa mga nasa municipalities or yung mga bayan-bayan, ano po? That's correct, Peter. Hindi naman po may iwanan yung mga ibang drivers. Kasi ito yung bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na tiyakin na lahat ng mga drivers natin nag-apektuhan na humaharap sa iba't ibang mga suliranin bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay mabahaginan ng tulong. Yan ang laging paalala ni President Marcos Jr. kay Secretary Rex Gatchalian. Make sure that our processes are inclusive and dapat mabahagi na natin ng karapatang tulong itong mga vulnerable. Okay. Para lang malinaw natin kasi ako ay medyo confused din because you were mentioning kanina po na merong special payout. Iba pa ba yung special payout? Iba pa yung fuel subsidy? Peter, the fuel subsidy kasi is an intervention being provided by the Department of Transportation. Okay. At provide kasi ni DSWD ay cash relief assistance. That's under assistance individuals in crisis situation. Iba po iyan. That actually is complements the fuel subsidy being provided by the DOTR.
DOTR provides fuel subsidy to operators and drivers. Okay. And si DSWD naman, sa mga drivers tayo nagbibigay ng cash relief assistance. Kasi based on our assessment, itong mga drivers, yung talagang pinaka-apektado na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alam mo, Peter, nung umiikot kami ni Secretary Nagsiya yan, and we were having this conversation with the drivers, maraming nasabi sa kanila na kung natin 700 to 800 pesos yung na-ili nila. Ngayon, half of that amount na lang po ang kanilang take home. And sometimes, less than half. And, well, unfortunately, sa iba, negative pa daw po yung kanilang kinikita. Kaya, kinakailangan natin nabigyan sila ng cash relief assistance. Okay, so merong cash relief assistance from DSWD, may fuel subsidy mula sa DOTR. Tama po ba? And then, para naman po dun sa mga nasa agricultural sector, iba pa yung ibibigay na tulong ng Department of Agriculture. That's correct. For the farmers and folks, meron din namang tulong ang Department of Agriculture sa kanila. Ayun. So that's good. Pero you don't see po, ASEC Irene, na merong duplication on the subsidy, the help, para po, in particular, para sa mga drivers? Actually, ang nakikita natin, Peter, pag-complement yung pinaprovide na intervention ng DSWD actually complements the other services being extended by other government agencies. Kasi alam niyo po, yung mga drivers natin, yung mga ibang sektor, magkakaiba lang kinakaharap na suliranin Iba't iba yung naging epekto ng crisis, ng Middle East crisis dito sa mga sektor na ito. Based on the assessment of our department, itong mga drivers are severely affected nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay. So, dun sa question is, nagkakaroon ba ng duplication? Hindi natin yan nakikita kasi the intention here, Peter, is kinakailangan kasi ng magkaroon ng stimulus para yung mga tao, lalo na yung mga vulnerable sector, would remain in the streets and, para yung local economy din natin ay maging active pa din. Mahirap para sa mga vulnerable sector na hindi sila nabibigyan ng social safety net o yung mga tulong para somehow makaution na yung impact nitong crisis sa kanila. Kasi ang pinakaayaw talaga natin is yung sumagsad sa kahirapan itong mga kababayan natin who are already at risk. Yeah. Isang bagay na lang po, medyo specific ito. Yung issue na hindi lahat ng mga drivers or partners ng mga TNVS ay nasa listahan. Ano po ang latest dyan? Yes, actually, pag-alaman natin yan ng mga nakaraang linggo, Peter, na maraming mga drivers ang lumapit sa DSWD, nagtungo sa aming pong mga joint help desk, at sinasabi that they were not included in the list. So, we explain na DSWD kasi does not prepare the list of drivers. Kinukuha natin yan sa LTFRD. And sa LTFRD, kinukuha rin naman po yan sa mga PNC, yung mga transport network companies. But apparently, some drivers were not included doon po sa mga isinubiti ng PNC sa LTFRD. So, ang ginawa po natin, nagkaroon tayo ng health teams, kinausap natin itong mga PNC. In fact, sabi nga natin sa kanila, para mabigyan natin ng tulong itong mga drivers nyo nang nasa system nyo, on board sa inyong system ay dapat isubmit nyo sa DSWD. Which they did. After several consultations that we had with them, sinumitin nila sa DSWD and then we did a quick deduplication run and sila nga po yung may All right. Okay, so back to work and back to distribution. ASEC Irene, mabuhay po ang DSWD at mabuhay po kayo. Well, maraming salamat, Peter, again, for giving DSWD a chance to provide additional information. Hinggil nga po dito sa isinasagawa ng pagbibigay ng tulong ng DSWD and for allowing us to provide some clarifications as well. Anytime po. In this intervention that we are. Yeah. Salamat, Peter. Thank you very much po si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Ayan, bago